Ang kwento ni Tomby. Nang mga panahong ito, kasalukuyang mag-uuling sa kabundukan ng Don Salvador si Abel. Simula nang maulila sa ama, siya na ang nagtaguyod sa dalawang maliliit na kapatid. Ipinagbibili ng pinata ang mga uling sa bayan tuwing araw ng Biyernes. Bibili lamang ito ng bigas at pang-ulam at ibibigay na sa ina ang natira sa perang pinagbentahan ng mga uling. Walang ibang hilig itong si Abel, kundi ang makidayo ng basketball sa karatig baryo. Kadalasan, kapag minamalas ay umuwi itong may mga pasa sa muka o kaya na may punit ang damit. Hindi maiiwasan ng gulo lalo na kapag hindi nagkaintindihan sa laro. Kung sa pangangatawan lamang, palaban nitong si Abel. Minana niya ang tangkad ng ama na halos 6 na talampakan. May kalakihan din ng katawan dahil sa pagbubuhat ng mabigat na sanga ng puno at sako ng mga uling. Abel anak, wala ka na bang balak mag-aral ng kolehiyo? Sayang naman ang tangkad mo. Pwede kang magpulis anak. Wika ng ina na si Aling Minda habang nagsisibak ng mga uulinging kahoy. Naku nay, hindi na po siguro. Isa pa sakto lang sa pang-araw-araw nating gastusin ang kinikita ko Ayos naman ako kahit high school lang ang tinapos ko Ang importante po, natuto ko magbasa at magsulat para hindi tayo magugulangan ng kapwa natin Tugon ni Abel. Ngunit hindi niya akalaing magbabago pa ang buhay. Isang malagim na pangyayari ang naging dahilan. Nasa kabundukan siya ng mga sandaling yun. Naghahanda ng kahoy na uulingin. Nang mapansin niya ang makapal na usok mula sa direksyon kung nasaan ang tahanan. Noong una ay hindi niya ito pinansin. Sa isip-isip ng binata, baka nagsusunog lang ng mga tuyong dahon ng ina sa kanilang bakuran. Itinuloy niya ang trabaho at nang matakpan niya ang tinumpok na kahoy, nagpa siya itong umuwi upang kumuha ng sulo at pangsindi. Pagkarating sa tahanan, nakita niyang napakadaming tao. Nakipagsiksikan ito sa pagitan ng mga ito. Halos pagsakloban siya ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Nang makitang natupok ng husto ang kanilang tahanan. Hinanap naman niya ang mga kapatid at ina. Ngunit hindi niya ito makita sa tumpok ng mga tao. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na tinangay ito ng mga hindi kilalang kalalakihan. At ito din ang sumunog ng kanilang tahanan. Hindi na malaman ni Abel kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Ang tanging nasa isipan ng binata, hanapin kung sino ang dumukot sa ina at mga kapatid. Ipanatag mo ang kalooban mo, Abel. Alam kong masakit ang mga nangyayari sa'yo. Pero walang kahahantuan kung paiiralin mo ang init ng ulo at bugso ng damdamin mo. Halika doon ka muna tumira sa bahay. Inaantay ka ng Lola Isabel mo. Wika ng lolo na itatago na lang natin sa pangalang Tatang Pio. Ayon sa matanda, isang bata ang humahango sa nagsabi sa kanya ng nangyari. Kaagad namang pumunta si Lolo Pio. Ngunit pagkarating niya sa tahanan nila Abel, nilamon na ito ng apoy. Ilang araw tulala si Abel. Hindi kumakain at kung minsan,
Naglalakad ng walang direksyon hanggang sa napadpad ito sa isang lugar. Napakaraming tao na tila may pinagkakaguluhan. Nakisingit ang binata at nanlaki ang mga mata. Dahil saktong pagdungaw niya sa kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao, nakita niyang tinaga ng isa pang lalaki ang braso ng isa pa. Napalunok ng laway si Abel. Ang buong akala niya ay naputol ang braso ng tinagang lalaki. Ngunit nang tignan niya ito ng maigi, kahit maliit na galos ay wala. Namangha si Abel sa mga nakita kaya pinili niyang antayin matapos ang inaakala niyang palabas upang tanungin ang mga kalalakihan kung ano ang ginagawa. Nakita niyang nagsindi ng sigarilyo ang isa sa mga ito. Kaya kinuha niya ang pagkakataon yun upang makapag-usisa. Manong, magandang umaga po. Ako nga po pala si Abel. May gusto lang po sana akong itanong kung ayos lang po. Wika ni Abel. Kagad namang lumingon ang lalaki. Ngumiti at nagsalita. Siyempre naman tol. Ano ba itatanong mo sa akin? Tungkol ba dun sa ginawa namin? Nga pala, ako nga pala si Arnold. Tugon ng lalaking nagpakilalang Arnold. Dito napag-alaman ni Abel na halos magkasing edad lamang sila. Oo sana eh. Gusto ko sanang malaman kung paanong hindi tinabla ng itak yung katawan ng isang lalaki kanina. Muling tanong ni Abel. Tila batang punong-puno ng kuryosidad si Abel na mga sandaling yun. Ang hindi niya alam, hindi lang pala basta palabas ang naganap. Naroon pala ang pangkat na yun upang maghanap ng mga taong nais sumama sa kanilang samahan. Walang problema tol. Halika, ipapakilala kita sa maestro namin. Tugon ni Arnold. Inakbayan nito ang binata. Kagad namang sumunod si Abel. Dahil talagang nabalot ng kuryosidad at pagkamangha ang isipan ng mga sandaling yon. Lumapit sila sa isang matandang lalaki na nakaupo sa sulok. Nakasando lang ito kaya lantad ang balat nito sa dibdib at braso. Kitang-kita ni Abel ang mga marka nito sa katawan na tila maliliit na letrang inuukit sa balat. Oh Arnold, sino ba yan? Kaibigan mo? Bungad ng matanda. Kagad namang pinakilala ni Arnold si Abel. Noong una ay medyo natakot ang binata sa matanda. Ngunit nang makausap niya ito, nalaman niyang mabait pala si Maestro Egay. Alam mo iho, ang isipan ng tao ay parang isang blankong pahina ng aklat. Nagnanais mapunan ng mga makubuluhang tala. Ang tanong ko sa iyo ngayon, handa ka ba sa maaaring maging kapalit ng mga malalaman mo ngayong araw? Wika ni Maestro Egay. Medyo napaisip si Abel sa tanong ng matanda. Ngunit para masagot lamang ang mga katanungan, nagsalita ang binata. Handa po ako, Maestro Egay. Kung ano man po yung magiging kapalit ng mga tanong ko. Tugon ni Abel. Walang pag-aalinlangang sumagot ang binata. Kagad tumayo si Maestro Egay at sinabihan si Abel na maglalakad siya kasama nito. Ang tawag sa aming grupo ay piniling lupon. Bawat isa sa amin ay naniniwalang tinadhana silang magkamit ng kakaibang kakayanan sa pamamagitan ng gabay ng kataas-taasang lumika.
Nakamit namin ang aming kapangyarihan sa pamamagitan ng walang kapagurang pagdedebosyon at pananalig sa Ama. Pagpapaliwanag ni Maestro Egay. Dagdag pa nito, nangangalap sila ng mga taong nais sumapi sa kanilang pangkat. Sinabi din niyang hindi sila kulto o ano pang sektang relihiyon. Iisang Diyos ang pinaniniwalaan nila at sinasamba. Ito ay walang iba kundi ang mailalang ng lahat sa mundo. Nang marinig ni Abel ang sinabi ng maestro, may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Sasanib ito sa pangkat na yon. Gagamitin ang matututunan sa paghahanap ng nawawalang ina at kapatid. Ngunit bago pa man niya sabihin ang iniisip sa matanda, tila nabasa na nito ang isipan. Alam mo iho, ang pangkat na pinamumunuan ko ay nabubuhay sa iisang batas. Ito ay ang batas ng 10 kautusan ng Diyos. Hindi maaaring gamitin ang kapangyarihang makakamtan mo kung sakali sa paghihigante. Wika ni Maestro Egay. Nagulat si Abel sa sinabi nito. Patawad po, Maestro. Pero ang katotohanan po kasi, tama kayo eh. Binabala ko nga pong gamitin ang mga matututunan ko kung sakali sa paghahanap ng nanay at mga kapatid ko. Hindi ko po alam kung maaari kong tawagin yung paghihigante. Tugon ni Abel. Muli namang nagsalita ang maestro. Ang anumang bagay na may kaugnayan sa galit mula sa nakaraang pangyayari, may tuturing itong paghihigante. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay ng hustisya sa mga nangyari sa iyo. Bueno Abel, bibigyan kita ng panahong makapag-isip. At sa oras na mahanap mo ang kasagutan sa mga tanong mo, lumapit ka muli sa akin. Alam mo naman kung saan ako hahanapin. Muling wika ni Maestro Egay. Kaagad din itong umalis. Napag-isip-isip ni Abel na tama ang matandang antingero. Kaya sinunod nito ang payo ng matanda. Ilang linggo ding nag-isip si Abel. At sa mga panahong yun ay napagtanto niyang wala ngang kwenta ang paghihigante at pagtatanim ng galit sa kaganapan sa nakaraan. Ngunit hindi niya inaalis sa isipan ang paghahanap sa nawawalang mga kaanak. Hanggang sa tuluyang nabuo ang pasya ng binata. Kaagad nitong pinuntahan si Maestro Egay upang kausapin. Ano Abel? Naihanda mo na ba ang sarili mo? Buo na ba ang pagkatao mo? Bungad ng maestro. Kaagad namang tumugon ang pinata. Opo, maestro. Nagpag-isipan ko na po ng mabuti. At kagaya ng sinabi niyo noon sa akin, maaaring isa ako sa mga pinili ng Diyos. Alam ko pong hindi nagkataon ang pagkakakilala ko sa inyo. Kung maaari po sana, tanggapin niyo po ako bilang mag-aral. Tugon ni Abel. Ngumiti naman ang maestro. At nung araw ding yon, sinimulan nito ang pagbasbas sa binata. Nagsimula na ang pagsasanay ni Abel sa pagdedebosyon at pagdinilay. Kasunod nito ay kasanayan sa pisikal na pakikipaglaban. Inundisyon din ni Maestro Egay ang isipan upang hindi madaling madala ng emosyon. Ang emosyon ng tao ang pinakamalaking nakakaapekto sa kabuuan ng ating pagpapasya. Huwag mong hayaang pangunahin ka ng bugso ng damdamin mo. Isaalang-alang mo pa din ang sitwasyon.
dahil hindi mo na may babalik pa ang maaaring magawa mo sa isang tao o sa isang lugar. Abel, hindi biro ang tatahakin mong landas. Hindi lang basta lakas at kapangyarihan ang makakamtan mo dito. Kasama din ang obligasyon sa kapwa at higit sa lahat sa Diyos Ama. Isang bagay lang ang tatandaan mo, bata. Ang malakas na kapangyarihan ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad. Pangaral ni Maestro Egay. Sa loob ng isang taong pagsasanay ni Abel, pinakitaan siya ng kanyang maestro ng kakaibang potensyal. Ngunit dahil sa ayaw nitong lumaki ang ulo ng binata, hindi niya ito pinapaalam. Napagtanto ni Maestro Egay na handa na si Abel para sa unang gamit. Ipinatawag niya ito upang igawad ang kauna-unahang medalyon ng binata. Napapanahon na, Abel. Nakikita kong handa ka na para sa una mong gamit. Natutuwa ako dahil napakahaba ng pasensya mo. Kung ibang tao yan, siguradong kukulitin na ako ng husto. Wika ni Maestro Egay, kasabay ng pag-abot ng isang medalyon kay Abel. Kalakip ng medalyon ay isang maliit na pulang libreta. Nakasulat sa mga pahina nito ang mga dasal para mapagana ang medalyong pinagkaloob sa kanya. Ang tawag sa gamit na yan ay medalyon ng San Benito. Sa tamang debosyon at pagkaing dasal, pagkakalooban ka nito ng kakaibang proteksyong pangkalahatan. Maging sa kulam at aswang, gamitin mo ito ng maayos, Abel. Dagdag ng maestro. Kaagad namang sinimula ni Abel ang pagdedebosyon. Isinigawa niya ito sa loob ng 49 na araw. At nang matapos ay dumating naman ang pinakauna niyang pagsubok sa kakayanang taglay ng medalyon. Tol, binabati kita't natapos mo ang debosyon ng San Benito. Nararamdaman ko ding tumaas ng bahagya ang spiritual mo ah. Pero hindi natin ito malalaman kung hindi natin masusubukan. Magantay ka lang, tol. Dahil kagaya ng sinabi ni Maestro sa amin noon, huwag daw naming hahamunin ang kakayanang taglay ng mga gamit namin. Wika ni Arnold. Ngunit hindi inaasahan ni Abel na kagad susubukin ang pananampalataya sa Panginoon at sa gamit na tangan. Dahil baguhan sa kanilang pangkat, palagi itong napag-uutosang bumuli ng kung ano sa bayan. Isang araw, habang namimili ng isda, bigla na lamang nagkagulo at sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya. Pero sa halip na tumakbo, kaagad niyang hinaplos ang suot niyang medalyon at tila may naguutos sa kanyang gawin ito. Inusal ng binata ang mga letras sa harap at likod ng medalyon. Wala naman siyang kung anong naramdaman ngunit nang makitang papalapit na sa kanya ang mga armadong kalalakihan, bigla na lamang itong nakaramdam ng kakaibang panginginig mula sa medalyon. Sinundan ng daloy ng mahinang kuryente sa buong katawan. Nang mga oras na yon, hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Lalo na nang tutukan siya ng baril ng isa sa mga nanggugulong kalalakihan. Sa halip na umiwas, hinayaan niya lang ang mga ito. Nanatili lang nakatayo sa kalagitnaan ng 4 na kalalakihan. Aba, matapang ka bata. Hindi ka ba natatakot sa aming mga rebelde? O baka naman sawa ka na sa buhay mo? Tanong ng lalaki.
Pero mas lalong nainis sa mga ito dahil napakakalmado ng ekspresyon ng mukha ni Abel. Bakit naman ako matatakot sa inyo? Kayo ba? Hindi ba kayo natatakot sa pwedeng mangyari sa inyo? Tugon ni Abel. Maging siya ay hindi alam kung saan hinuhugot ang katapangan para sabihin yon sa harap ng apat na kalalakihan, armado ng matataas na kalibre ng baril. At dahil sa pangiinis niya sa mga rebelde, inundayan siya ng hampas ng isa sa mga kalalakihan. Pero mabilis niya itong nailagan. Naitulak palayo ang lalaki. Dahilan para masubsob ito sa kanal. Walang iya ka! Sigaw ng isa pa sabay paputok ng barel. Ngunit laking gulat nito dahil hindi man lang tinamaan si Abel. Napakalapit ng distansya ng lalaki sa kanya. Kaya nagtataka ang mga ito dahil parang kusang umiwas ang bala sa katawan ni Abel. O anong problema? Parang takot yatang bumangga sa katawan ko ang bala mo. Wika ni Abel habang tumatawa. Hanggang sa bigla siyang pinagbabaril ng mga kalalakihan. Buong akala ng mga ito ay napatay nila si Abel. Dahil bigla na lang itong napadapa sa simento. Ngunit natigil ang tawanan nang bigla itong tumayo at pinagsasapak silang lahat. Kinuha ni Abel ang baril sa kalalakihan. Isa-isang pinagahagi sa ilog. O ngayon, batas na ang laban. Akala nyo hindi masakit yung tama ng bala. Manda kayo sa akin. Wika ni Abel. Kagad niyang sinugod ang mga kalalakihan. Maya-maya pa, nagdatingan ang mga otoridad. Kagad namang umalis sa lugar si Abel. Naiwan ang mga walang malay na kalalakihan. Isinalaysay niya ang nangyari sa maestro. Ngunit lingid sa kaalaman ni Abel, nakamasid pala ito sa kanya. Nakita ko ang nangyari. Nasa likuran mo lang ako, Abel. Pasensya ka na kung hinayaan kitang mag-isa. Pero naisip ko, magandang pagkakataon yun para malaman natin kung napagana mo talaga ang medalyon. Ngayon, meron ka ng depensa. Pero kailangan nating dagdagan ang lakas ng katawan mo. Eto, personal kong kagamitan ng mutyang ito. Isuot mo at huwag mong ihiwalay sa katawan mo yan. Dahil magbibigay sa iyo yan ng lakas sa tuwing kakailanganin mo. Paalala ng maestro. Sa paglipas ng maraming panahon, naging mahusay si Abel sa paggamit ng mga buhay na salita. Kagaya ng maestro niya, pinatato nito sa katawan ang mga dasal na pinagkaloob sa kanya nito. Naging masaya ang maestro sa kinahantungan ni Abel. Ngunit kagaya ng lahat ng bagay sa mundo, dumating na ang takip silim sa buhay ni Maestro Egay. Masaya itong tumawid sa kabilang buhay dahil alam niyang mabuting aral ang iniwan niya sa kanyang mga mag-aaral. Sa pagkamatay ng matanda, nagiwahiwalay ang pangkat. Pinili ni Abel na hanapin ang ina at mga kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman ng pinatang patay na ang mga ito. Ayon sa nakapagsabi kay Abel, mga rebelde ang dumukot sa ina at kapatid niya. At nang malamang wala silang mapapala, pinatay nila ang mga ito. Bagamat masakit ang pangyayaring yun,
Pinili niyang tanggapin ang kapalarang nag-iisa na lamang siya sa buhay. Pinili ni Abel na muling bumangon at magpundar ng sariling tahanan. Isa sa mga tumulong sa kanya ay ang matandang nagngangalang Mang Andong. Isa ding itong kasapi ng pikahan. Ibinigay niya ang kanyang dating tahanan sa binata dahil naninirahan na ito kasama ang mga kamag-anak. Sinikap ni Abel na mamuhay ng normal kagaya ng dati. Bumalik ito sa pag-uuling. Kahit papano, nagawa niyang buhayin ang sarili. Ngunit sadyang hindi niya maiiwasan ang tawag ng kanyang tungkulin. Dahil isa sa mga kaibigan ang humingi sa kanya ng tulong. Sa pagkakataong yon, pangkat na mga mangkukulam ang kanilang kakalabanin. Hindi naman nagdalawang isip ang binata. Dito niya nasaksihan ang kakaibang kapangyarihan ng isang ermitanyo, maging ang mga alaga nitong itim na biik. Natuto din siyang manggamot sa ilalim naman ng pagtuturo ng ermitanyong si Mang Evelino. Dito napagtanto ni Abel, hindi lang pagiging antingero ang magiging buhay niya. Nakalaan ang sariling katauhan upang gampanan ang tungkulin ng isang lingkod sa Diyos. Dahil sa mga kaalamang nakuha mula sa ermitanyo, maraming buhay na natulungan si Abel. Simula noon, tumatanggap na siya ng mga pasyenteng kinukulam. O kaya naman, nataniman ng sumpa ng isang aswang o yung tinatawag na yanggaw. Naging kilala si Abel sa buong Don Salvador dahil sa husay niya sa panggagamot. Ito ay pinasasalamat niya sa mga taong nagturo sa kanya ng tamang landas. Sa kasalukuyan, patuloy pa din ang legasiya niya bilang isang manggagamot. Bagaman pumanaw na si Abel, naituro naman niya ang lahat ng kaalaman sa kanyang panganay na anak. Ito ang nagtuloy ng kanyang tungkulin. Hanggang sa ngayon, patuloy na ginagamit ng anak ni Abel ang karunungan ng Diyos sa pagtulong sa iba. Ang kwentong ito ay patunay na ang kaalaman kailanman ay walang kamatayan. Lalo na kapag ito ay pinili mong ipasa sa iba. Patuloy lang itong mabubuhay sa mundo at lalaganap. At sa mabubuting mga kamay, maaari itong makatulong. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Abel, ang antingerong pikahan. Noong mga panahong ito, kakatapos pa lamang sa kolehiyo ni Maha bilang isang nurse. Paluwas na sana ito upang magtrabaho sa syudad. Nang bigla ang atakihin sa puso ang ama at tuluyan itong namatay. Nag-iisang anak lamang si Maha at matagal nang yumao ang ina. Dahil sa pagkamatay ng ama, naiwan kay Maha ang mga ari-arian ng ama, kasama ang pag-aari nilang punerarya. Bagamat naudlot ang mga plano na makapagtrabaho sa syudad at tuparin ang pangarap niyang maging nurse, napagtanto niyang mas importanteng mapangalagaan ang naiwan ng ama dahil ito na lamang ang alaalang natira sa kanya. Sa tulong ni Rodrigo, isang tapat na tagatulong ng ama noong nabubuhay pa ito, tinuruan niya si Maha sa kung ano at paano ginagawa ang mga gawain sa punerarya. Makalipas ang isang buwan,
Tuluyan ngang natutunan ni Maha kung paano ihanda ang bangkay at ayusin ito hanggang sa huling pagpapakita sa mga kamag-anak na yumao. Lumipas ang panahon. Tuluyan na siyang naging biyasa sa trabaho. Marami itong natuklasang istorya ng bawat bangkay na maaasikaso. Merong mga trahedya. Nararamdaman niya ang sakit ng naiwang pamilya. Ngunit ang mas nakakalungkot para kay Maha ay ang mga bangkay na walang pamilya na umaasikaso sa kanila. Naaalala niya ang sarili dahil wala na siyang mga kapatid o pamilyang malapit sa kanya. Baka sa oras na siya naman ang mawala. Wala ring mag-aasikaso o malulungkot sa paglisan niya. Doon niya napagtanto na mag-isa na lang pala siya sa buhay. Iha, abay ano ba yung iniisip mo? Parang nawala ka na sa sarili mo ah. Kailangan na nating matapos ang bangkay na ito. Meron pa tayong 3 natitirang susunod. Wika ni Mang Rodrigo. Pasensya na ho, Mang Rodrigo. Tugon ni Maha. Tinapos na nila ang bangkay. Siya nga pala iha. Kailangan kong umuwi ng maaga mamaya. Kaarawan ng anak ko eh. Bihira ko lamang silang makita kaya kailangan kong makauwi kagad. Pero wag kang mag-alala. Gagawin ko naman ang mga gawain ko para hindi ka na mahirapan mamaya. At yung mga hindi mo matatapos, bukas na lang natin itutuloy. Wika ni Mang Rodrigo. Sige ho, Mang Rodrigo. Kaya ko na po ito. Pakibati na lang po ng maligayang kaarawan sa anak nyo ah. Tugon ni Maha. Tinapos na ni Mang Rodrigo ang mga gawain niya. At nang dumilim, nagpaalam na ito kay Maha. O siya iha, mauuna na ako. Tumawag ka na lang sa akin kung meron kang kailangan. Huling wika ni Mang Rodrigo. Tuluyan na itong umalis sa lugar. Naiwang mag-isa si Maha sa punerarya. Dahil matagal na siyang nandito at pamilyar na siya sa lugar simula pagkabata. Meron pa rin konting takot si Maha dahil puno ng mga yumao ang lugar. Habang naglilinis ng mga kagamitan, nakarinig siya ng kalampag sa kabilang silid. Napatigil si Maha sa ginagawa. Kumuha ito ng malaking pamalo. Iniisip niya na maaaring merong nanloob sa kanila. Dahan-dahang binuksan ni Maha ang pintuan. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang isang malaking daga. Nagulat siya noong una at tuluyan niya itong pinalis. Natawa na lamang si Maha sa sarili dahil kung ano-ano ang iniisip niya ng mga oras na yon. Merong bangkay na nakalapag sa mesa. Inayos niya ito at tinabi sa gilid ang mga braso nito. Tinignan muli ni Maha ang paligid bago niya tuluyang pinatay ang ilaw at sinara ang pinto. Bumalik si Maha sa loob ng labi ng punerarya. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Makalipas ang ilang sandali, bigla ang namatay ang mga ilaw. Kinabahan si Maha nang biglang kumulog ng napakalakas kasabay ng buhos ng ulan. Ako, mukhang hindi ako makakauwi kaagad nito ah. Wika ni Maha sa sarili. Nagpasya si Maha na hintayin na lamang tumila ang ulan. Naghanap na lamang ito ng ibang gawain pampalipas oras.
Bagamat tanggap na niya na nawala na ang ama, hindi niya maiwasang malungkot dahil mag-isa na lamang siya sa buhay. Paminsan-minsan, napapanaginipan niya ang ama at sinasabing kahit hindi na sila nagkikita, binabantayan pa rin siya nito sa malayo. Naglinis na lamang siya ng mga kagamitan. Ayaw niyang alalahanin masyado ang ama dahil malulungkot lamang ito. Naayos na rin niya ang mga muebles at nakapaglampaso ng sahig. Ang natitirang gawaing na lamang ay pagtapos sa pag-aayos ng mga bangkay. Hindi inaasikaso ni Maha ang patay hanggat wala si Mang Rodrigo. Dahil bukod sa natatakot itong magkamali at masira ang bangkay, kinikilabutan din siya sa ideyang mag-isa lamang ito kasama ang patay. Ilang oras na ang lumipas. Hindi pa rin tumitila ang ulan at paminsan-minsan ay meron pa rin malakas na kulog. Napag-isipan na lamang ni Maha na asikasuhin na ang patay. Napagtanto niya na hindi habang buhay ay makakatulong niya si Mang Rodrigo. Matanda na ito at balang araw, magre-retiro na rin si Mang Rodrigo. Mabuti nang sanayin niya ang sarili na gawin ang mga gawaing mag-isa. Meron pang 3 natitirang bangkay sa morgue ng punerarya. Napag-isipan niyang asikasuhin muna ang isa na nasa lamesa kanina. Pumasok na ito sa silid. Naroon pa rin ang bangkay ngunit napatigil siya nang mapansin. Ang isang kamay nito ay nakalaylay sa dulo ng mesa. Wala namang tao sa lugar. At imposible namang gumalaw ang bangkay at sarado rin ang mga bintana. Kaya imposible na hangin ito. Upang hindi matakot, inisip na lamang niyang normal lang ang nangyari at hindi niya kailangang mabahala. Hinanda na niya ang mga kagamitan para ihanda ang bangkay. Napaka-importanting maayos ang pagkagawa niya upang mapanatili ang ilusyon na natutulog lamang ang katawan. Makalipas ang ilang sandali, nasa kalagitnaan na ito ng proseso nang biglang kumulog ng napakalakas. Bigla muling namatay ang mga ilaw. Napatalon sa gulat si Maha nang makita ang anino ng isang nakatayong tao. Hanggang sa biglang bumukas muli ang ilaw. Nawala ang pinagmula ng anino sa pwesto kung saan niya ito nakita. Kaya inisip ng dalaga, dala lamang ito ng imahinasyon dahil natatakot siya. Lumipas ang ilang minuto at tuluyan ng kumalma si Maha. Nagpatuloy na ito sa gawain. Matapos malagyan ng pampaganda ang bangkay, handa na niya itong iligpit upang kunin ng kamag-anak bukas. Habang nililigpit niya ang bangkay, nakaramdam siya ng kilos sa bandang likuran. Kaagad na napatingin si Maha, pero wala naman itong nakita. Unti-unti na siyang kinilabutan kaya binilisan niya at sinara na ang silid. Tumila na ang ulan at umuwi na si Maha. Kinabukasan, papasok pa lamang ay nakasalubong niya si Mang Rodrigo. Kausap ang mga galit na parokyano. Iha, nasan ba yung bangkay na nasa mesa kagabi? Kanina pa hinahanap ng pamilya yun eh. Nagagalit na sila. Tanong ni Mang Rodrigo. Inayos ko na ho yun, Mang Rodrigo. Nilagay ko na po sa morgue. Nakaayos na po yun, pwede nang kunin ng kamag-anak niya. Tugon ni Maha. Kaya naman guminhawa ang kalooban ni Mang Rodrigo. Pagkarating sa morgue,
Kinabahan si Maha nang hindi makita ang bangkay sa pinaglagyan nito kagabi. Ang tanging naroon lamang, katawan ng puno ng saging. Imposible! Ako mo mismo ang naglagay ng bangkay dito. Wika ni Maha. Kitang-kita naman natin iha na wala dito ang bangkay. Nako ka talagang bata ka. Galit na yung mga kamag-anak niyan eh. Tugon ni Mang Rodrigo. Naku Mang Rodrigo, paano po ito? Sinisigurado ko po sa inyong inasikaso ko yung bangkay at nilagay ko ho rito. Kilala niyo naman po ako Mang Rodrigo. Kahit kailan po, hindi ako magsisinungaling. Wika ni Maha. Alam ko naman yon iha. Alam kong kahit kailan hindi ka nagsinungaling o hindi ginawa ng maayos ang trabaho mo. Naniniwala ako sa'yo. O siya, huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan ito. Tugon ni Mang Rodrigo. Kumuha siya ng lagayan na merong abo. Kinausap ni Mang Rodrigo ang mga kamag-anak. Nagsinungaling ito at sinabing krinimate nila ang bangkay kagabi. Nagtalo pa sila Mang Rodrigo at mga kamag-anak. Pero hindi kalaunan. Umuwi na lamang ang mga ito. Iha, sa susunod kasi, huwag kang gagawang mag-isa. Kailangan merong magbabantay sa mga bangkay. Dahil baka balbal pala ang kumuha doon. Wika ni Mang Rodrigo. Balbal? Ano ho yun Mang Rodrigo? Tanong ni Maha. Ang balbal ay mga nilalang na kumakain ng patay iha. Ayon sa mga kwento, matapos nitong kunin ang bangkay, pinapalitan niya ito ng ibang bagay at gumagamit ng sabulag. Kaya ang makikita ng mga tao ay bangkay ng yumao ngunit ilusyon lamang iyon. Malalaman niyong nakalis na ang balbal kapag nakita niyo na ang tunay na anyo ng bangkay. Madalas, katawan ng puno ang pinapalit nila. Pagpapaliwanag ni Mang Rodrigo. Bagamat kailanman ay hindi nakita ni Maha ang anyo ng balbal, meron pa ring mga pangyayari kung saan merong bangkay pa ring nawawala. Dahil dito, nagpasya si Maha na maglagay ng recorder upang makita kung meron ngang balbal o merong taong kumukuha talaga ng patay. Sa mga unang araw, walang nakukuhang anomalya ang recorder. At lumipas pa ang isang buwan. Napag-isipan na lamang ni Maha na ibaba na ito dahil magastos lamang sa memorya. Isang gabi, kumuha na siya ng hagdan upang ibaba ang recorder nang biglang may kumalampag sa may morgue. Dali-dali itong pumunta. Nanlaki ang mga mata ni Maha nang makita niya ang nilalang. Hindi tao ang anyo nito. Napakahaba ng mga braso at kuko. Matalas ang dila at meron itong dalang lagayan. Hindi maipaliwanag ng maayos ni Maha ang itsura nito. Para itong pinaghalong mga hayop at napatakip na lamang siya ng ilong. Sa sobrang sangsang ng amoy. Kagad sumigaw si Maha ng napakalakas. Dali-daling tumakbo si Mang Rodrigo. Kagad na umalis ang nilalang bago nito tuluyang makuha ang bangkay. Gulat at takot ang nararamdaman ni Maha ng mga sandaling iyon. Hindi niya inaasahan na personal niyang makikita ang nilalang. Mabuti na lamang. Madali niyang napaalis ang balbal.
Kailangan lang merong nagbabantay sa bangkay upang hindi ito tangkain ng nilalang. Simula noon, kumuha na sila ng gwardya para sa morgue. Doon lamang naisip ni Maha na ang yumao ang nagbabantay sa naiwan nilang mahal sa buhay. Bagamat tayo ang binabantayan ng mga patay, ang patay din pala ay may kailangan ng tagabantay. Laking probinsya si Jericho. Pagtungtong niya ng wastong gulang, nagpa siya itong makipagsapalaran sa Maynila upang matulungan ang mga magulang. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Jericho. Dahil sa sobrang hirap ng buhay ay kahit anong trabaho, handa niya itong pasukan. Hindi madaling makahanap ng trabaho sa Maynila. Lalo na't wala siyang diploma at napakaraming aplikante rin sa syudad. Kaya naman nang merong nag-alok sa kanya ng trabaho bilang tagalinis ng isang establishmento, kaagad niya itong kinuha. Hindi niya inaasahan na madaming dinagdag na trabaho na hindi konektado sa pinapasukan. Bilang tagalinis, trabaho ng binata na siguraduhin at panatilihin ang kalinisan ng establishmento mula una hanggang ikalimang palapag. Bagamat mahirap na ang trabahong yun, lalo na't siya lamang ang nag-iisang tagalinis. Trabaho din ng binata na asikasuhin ang mga mamimili at maging katuwang ng mga gwardya. Kahit na mahirap ang trabaho ay hindi na siya umangal dahil sa matinding pangangailangan ng pera. Bukod sa nakakapagod, meron ding mga mamimili na mapagmataas. Kinakaya lamang ang mga katulad niya mababa ang antas sa buhay. Dagdag pa rito ang amo na bawat kilos niya hinahanapan ng butas o mali upang pahiyain lamang ito. Hindi niya alam kung bakit siya ang pinagdidiskitahan. Pero kahit mahirap ang buhay, malayo sa pamilya, pagod sa pisikal at emosyonal na aspeto, hindi pa sapat ang kinikita niya upang matustusan ang pangangailangan niya at ng mga magulang. Isang araw, pinatawag si Jericho ng amo dahil merong nadulas na mamimili dahil hindi niya napunasan ng sahig. Dahil dito, napilitang magbayad ng danyos ang kumpanya. Aba, grabeng kapal pa ka naman oh. Napakasimple na nga lang ng trabaho mo, hindi mo pa nagawa na maayos. Alam mo ba kung magkano ang danyos na hinihingi na napahamak mo? 15,000. Wika ng amo. Ano? Hindi po ba 5,000 lang hinihingi niya? Wika ng katulong ng amo. Tumahimik ka! Sigaw nito. Pasensya na ho kayo sir ha. Hindi ko naman po sinasadya pero sigurado naman po ako nilagyan ko yun ng paalala na basa po ang sahig eh. Tugon ni Jericho. Sinasabi mo bang sinungaling ang mga mamimili natin? Nakasalanan niya kung ba't siya nadulas na tagtamo ng pasa. Ang galing mo naman para pagbintangan ng iba sa katangahan mo. Dagdag ng amo. Madami pa itong sinabi na panlalait sa kanya. Kahit hindi naman yun konektado sa nangyari sa mamimili. Pinaalis na ito ng amo sa opisina at sinabi na ikakaltas ang danyo sa sweldo. Nanlumo si Jericho nang malamang 15,000 ang ikakaltas kahit na sinabi naman ng katulong na 5,000 lamang.
Ngunit dahil mag-isa lamang siya sa syudad, wala itong nagawa upang ipagtanggol ang sarili. Isang gabi, habang naglilinis, nagpaalam na ang mga gwardya sa kanya na mauuna na silang umuwi. Naiwang mag-isa si Jericho upang magligpit at isara ang establishmento. Habang naglilinis, naiyak na lamang ito sa hirap ng pinagdadaanan at pasakit na dinudulot ng iba sa kanya. Makalipas ang ilang oras sa paglilinis, hindi na ito nagpahinga. Kaagad niyang niligpit ang mga gamit dahil gusto na niyang makauwi. Nang makalabas ng establishmento, habang sinasara ang lugar, nakita niya na merong anino ng tao sa loob. Mahigpit na pinagbibilin pa naman sa kanila na bago magsara ay kailangan masigurado nilang walang tao sa loob kung hindi masisisante sila. Kaagad niyang binuksan ang pinto. Pumasok muli ito sa establishmento. Kung sino ka man, kailangan mo nang lumabas. Sarado na kami. Wika ni Jericho. Ngunit wala namang sumasagot sa kanya. Tumingin pa ito sa paligid at naghanap ng mga tanda na merong tao. Pero wala siyang nakita. Naisip ng binata na baka guni-guni lamang ito. Kaya naman sinara niya muli ang pinto. Kinabukasan, papasok pa lamang si Jericho. Nakita niyang nagtipon ang mga tao sa establishmento. Makikita rin dito ang ilan sa kapulisan na pinapaalis ng mga ito. Inalam niya kagad kung ano ang nangyari at nakita niya ang isang karumal-dumal na eksena. Isang lalaking nakahandusay sa sahig. Wakwak ang tiyan at nagkalat ang laman loob nito. Sira ang mukha kaya hindi malaman ang pagkakakilanlan. Bumaliktad ang sikmura niya sa nakita. Makalipas ang ilang oras, niligpit na ng otoridad ang eksena at nagpatuloy na ang mga tao. Nagsimula na sa paglilinis si Jericho. Buong araw nakarinig siya ng iba't ibang kwento patungkol sa nakita kaninang umaga. May ibang nagsabi na maaaring meron itong kaalitan. Ang sabi naman ng iba, maaaring napagtripan lamang ito ng mga siraulo. Ngunit ang pinaka ng ibabaw ay ang kwentong maaaring aswang ang may gawa. Kahit galing probinsya si Jericho, natatawa na lamang ito. Naniniwala pala ang ibang tao sa aswang. Kahit nasa syudad ang mga ito. Lumipas ang araw at muling iniwan si Jericho upang magsarang mag-isa. Habang tumatagal, naiipon paunti-unti ang sama ng loob ni Jericho sa mga nang-aapi sa kanya. Minsan kahit masama, iniisip niya na kung pwede lang pumatay ay maaaring gawin niya iyon. Ngunit bumabalik siya sa sarili. Nagsisisi ito na nagkaroon siya ng ganong pag-iisip. Isang gabi, naiwan siyang muling mag-isang naglilinis. Meron itong nakilalang nakapagbabago ng kanyang buhay. Isang babae ang naligaw sa establishmento habang nagsasara si Jericho. Nakausap niya ito at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Gabi-gabi nitong dinadalaw si Jericho sa trabaho. At kahit papano, nabawasan ang kalungkutan. Pati na din ang hinanakit niya sa mundo. Bagamat habang tumatagal si Jericho ay unti-unti nang sumasaya. Dumadami pa din ang bilang na natatagpo ang patay sa establishmento.
Naging suspect pa si Jericho ng mga pulis dahil sa investigasyon. Napag-alaman nilang bago mamatay ang mga biktima. Galing sila sa establishmentong ito bilang isang mamimili. Meron din ilan sa mga biktima ang mga dating empleyado. Kaya naman dinidiin ng mga pulis na maaaring si Jericho ang pumaslang sa mga ito. Makalipas ang ilang buwan na pagmamanman ng mga pulis, hindi naman nila napatunayan na si Jericho nga ang may gawa ng mga ito. Kaya naman nagpaumanhin sila at nagpatuloy sa trabaho si Jericho. Habang tumatagal ang panahon, umuunti na ang mga bangkay na natatagpuan hanggang sa tuluyan ng tumigil ang patayan. Ngunit meron pa rin mga nababalitang nawawala. Isang araw, nagulat si Jericho nang nakita niyang kakaiba ang kinikilos ng amo. Tuliro ito at hindi mapakali. Bago pumasok ng opisina ang amo, nakita niyang merong sumusunod dito. Ngunit dahil sa sobrang bilis, bigla itong nawala sa paningin niya. Sinundan niya ang amo. Nagulat pa ito nang makita siya sa opisina. Anong ginagawa mo dito? Lumayo ka! Ano? Ako na ba ang isusunod mo, ha? Ako na ba ang susunod mong kakainin? Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka talaga, Jericho? Kung nalinlang mo ang mga pulis, pues ako hindi. Isa kang aswang eh. Wika ng amo. Tumahimik ka. Hindi ako aswang, no? Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo dahil meron akong nakitang sumusunod sa'yo dito. Tugon ni Jericho. He! Hindi mo ako maloloko. Alam kong... Naputol ang pagsasalita ng amo nang may biglang malakas na kumalampag sa tabi ng opisina. Dali-dali silang lumabas at protektahan ni Jericho ang amo. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng lahat ikaw pa ang makakakita sa akin ng ganito. Ikaw pa ang tutulong sa akin. Pasensya ka na sa inasal ko noon ha. Hindi ko rin alam kung bakit ganun yung trato ko sa'yo eh. Wika ng amo. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, madala kita sa isang ligtas na lugar. Ligtas sa mga maaaring makakita ng mangyayari sa'yo. Biglang napatigil ang amo sa paglalakad. Namutla ang itsura. Anong sinasabi mo? Tanong ng amo. Matagal na ako nagditi sa lugar na to eh. Tingin mo ba ganun kadaling magpatawad? Gusto ko na sanang tapusin ang lahat. Pero dumating siya eh. Nais ko nga palang ipakilala sa iyo ang kaibigan ko. Tugon ni Jericho. Habang may unti-unting lumalabas sa dilim. Tuluyang nagpakita ang isang nilalang. Hugis babae na merong mahabang buhok. Nakabalot ng langis ang katawan. Matalas ang mga kuko at mahaba ang dila. Dahan-dahan itong lumapit sa amo kaya naman napatakbo ito. Marahas niyang binubuksan ang pintuan. Ngunit kahit anong puwersang gamitin niya, hindi ito sapat. Naabutan na siya ng nilalang at pinaslang ito. Nagtalsikan ng dugo sa paligid at walang humpay ang paghingi niya ng tulong. Buhay pa ito habang kinakain ng nilalang. Tinitigan niya si Jericho ng matagal. Hanggang sa tuluyan na itong namatay. O siya, mukhang napasarap ata ang kain mo kaibigan ah. Liligpitin ko na ang kalat mo ah.
Sa susunod, magdadala ako ulit ng pagkain mo. Paborito mo pa naman ang mga nang-aapi sa akin. Wika ni Jericho sa kaibigan. Bagamat bata pa lang tayo ay tinuro na sa atin ang magpatawad. Pero hindi lahat ay sinasabuhay ito. Kaya bago kayo manapak ng tao, siguraduhin niyo kung sino ang kinakalaban. Dahil minsan, mas malala pa ang gante ng isang api.